Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay. Ramil de la Cruz, Calachuche Jr. Eduardo, Bloodlust, at Rogelio Mendoza, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3471. Lumipas ang oras ng unti-unti. Pagkalipas ng 5 minuto, biglang umupo ng tuwid ang inspector. Maya-maya ay may lumabas na dumi sa kanyang bibig. Medyo namutla ang mukha niya pero kaya na niyang umupo. Bumalik siya. Bumalik na talaga siya. Pinalibutan siya ng lahat ng iba pang mga inspector para mas masusing tingnan. Matapos makumpirma na okay na talaga ang inspector, lahat sila ay lubos na nagpapasalamat kay Harvey. Sa sandaling iyon, dumilim ang mukha ni Bowen. Pinandilatan niya ang kanyang anak at bumulong sa kanyang hininga. Huwag kang bumangon. Huwag kang bumangon. Gayunpaman, ang mga bagay ay hindi madalas na lumalabas sa paraang gusto ng isa. Ilang sandali matapos magising ang inspector, biglang napasigaw si Larissa sa takot. Nabaril ako, nabaril ako, natigilan si Bowen sa isang iglap. Ikaw, bumalik ka, siya ay likas na sumigaw. Bumalik na talaga sa dati si Larissa. Nang makilala ang mukha ni Bowen, agad itong tumalon sa kanyang mga bisig. Akala ko hindi na kita makikita. Sobrang natatakot ako. Tumulo ang luha sa kanyang mukha. Si Bowen ay may kakilakilabot na ekspresyon sa kanyang mukha ngunit ginawa pa rin niya ang kanyang makakaya upang aliwin ang kanyang anak na babae. Hindi mahalaga. Nandito ako, nandito ako. Natigilan ang karamihan, at huli na nilang napagtanto na ang babae ay talagang anak ni Bowen. Sabay-sabay silang napatingin kay Harvey na may gulat na mga mata. Baliw talaga ang lalaking iyon. Iniligtas niya talaga ang babaeng iyon. Natigilan ang lahat. Walang inaasahan na si Harvey ay magkakaroon ng ganoong kalawak na kaalaman sa martial arts at nagtataglay ng ganoong lakas. May alam pa siyang kakaibang paraan para iligtas ang mga tao. Nakakabaliw ito. Paano ito posible? Sige, ipadala mo na lang silang dalawa sa ospital ng ilang araw. Kalmadong pinunasan ni Harvey ang kanyang mga daliri gamit ang tissue. Huwag mong kakalimutan ang deal natin, Branch Leader Lee. Magpapadala ako ng ilang tao para kunin ang Budokan ko bukas. Naningkit ang mga mata ni Bowen. Nanginginig ang buong katawan niya sa sakit. Dati, hinayaan niya na lang sana si Harvey na alagaan ang kanyang anak kung alam niya. Hindi niya kailangang itapon ang kanyang kayamanan at posisyon bilang pinuno ng sangay. Magkakaroon din siya ng mga bagong kaibigan. Gayunpaman, hindi lamang nawala sa kanya ang lahat ng iyon, ngunit ang kanyang reputasyon ay lubos ding nadungisan. Siya na ang naging pinakamalaking biro sa buong bayan. Napuno ng hindi mapigil ang galit si Bowen habang pinagmamasdan ang likod ni Harvey. Hindi siya pinansin ni Harvey at umalis na siya pagkatapos kausapin si Ansel. Alam niyang hindi pa handang sumuko si Bowen, ngunit hindi maglalakas loob si Bowen na sirain ang kanyang pangako kay Ansel dito. Nang malapit na siyang makipagkita kay Mandy at tingnan kung ibinalik na ni Jeff ang kanyang pera. Nag-vibrate ang phone niya. Kinuha ni Harvey ang telepono na nalilito. Maririnig ang boses ni Cynthia sa kabilang linya. Grabe ito, kuya. May nagngangalang ay Camino na nagsisikap na manggulo. Galing daw siya sa Capital Gang or something. Gusto kanya dito ngayon din. Kung hindi, sasakalin niya ang lahat ng nagpo-protekta sa akin. Pagkatapos noon, gusto niyang samantalahin ako. Habang si Cynthia ay kausap si Harvey sa telepono, si Ay at ang kanyang mga tao ay nakaupo sa main hall ng walang sagabal. Naniniwala si Ay na hindi mangangahas si Harvey na gumawa ng anuman sa kanya, ngunit agad siyang sumugod sa ospital matapos malaman na si Mrs. Lee ay napilitang lumuhad doon. Alam ni Ay na maaaring ito ang unang hakbang ng plano ni Harvey. Si Ay na siguro ang target sa susunod. Ipagtanggol man si Mrs. Lee o atakihin muna, lumilitaw na ipinakita ni Ay ang kanyang lakas. Higit sa lahat, pumunta siya upang makita ang suporta nito bago pumunta dito. Matapos makuha ang kanyang pag-aproba sa suporta, naniniwala si Ay na magiging napakadali para sa kanya na sirain si Harvey.
Bukod sa Capital Gang, si Senior Miller ang taong sinampal ni Harvey ay sumama din kay Ai. Hindi makakalimutan ni Senior Miller ang sakit na kailangan niyang tiisin noon. Hindi lamang pinalayas ni Ai ang mga pasyente at mga medikal na kawani sa ospital, ngunit gumawa din siya ng mga pagbabanta, na sinasabing gagawin niya ang lahat ng gusto niya kay Cynthia kapag hindi nagpakita si Harvey. Ang buong ospital ay nasa ganap na kaguluhan, at lahat ng mga medikal na kawani ay umalis sa ospital. Agad na sinipa ng Capital Gang ang mga security guard na naglakas loob na lumapit. Alam talaga nila kung paano sasamantalahin ang mga tao dito. Pagkababa ng telepono, walang choice si Cynthia kundi ang mag-walk out matapos makita ang lahat ng kaguluhan sa labas. Gumawa pa siya ng tsaa para kay Ai at sa iba pa gamit ang paborito niyang portable tea set na nakuha niya habang bahagi siya ng film crew. Master Camino, Senior Miller. Sinabi na sa iyo ng hipag ko. Kapag lumuhad si Mrs. Lee at ang iba pa, tatapusin na niya ang buong pangyayari. Nandito ka ba at nagdudulot ng gulo sa ospital? Ito ay ganap na hindi naaangkop, tama ba? Iminumungkahi ko na bayaran mo ang ilan sa mga gastos sa pagpapagamot at humingi ng tawad sa mga tao dito. Kung gagawin mo, ang aking bayaw ay hindi magagalit kapag siya ay dumating dito. Lahat tayo ay pupunta sa ating mga magagandang paraan. Ang natitirang mga medikal na kawani ay labis na humanga sa katapangan at pananagutan ni Cynthia. Malinaw na dumating sila para sa kanya, ngunit nagpakita pa rin siya sa kanyang sarili. Hindi ba siya natatakot na sinasamantala siya ng mga ito? Sampal. Sinampal ni Senior Miller ang set ng tiyan ni Cynthia sa lupa, at ang kanyang mukha ay mabangis. Tigilan mo na ang pagtatangka na gambalain kami, Cynthia Zimmer. Sa tingin mo ba iinom si Mr. Camino ng murang tsaa tulad nito? Umiinom lang si Ginoong Camino ng Red Robe Tea, na nagkakahalaga ng $76,000 kada pound, at Green Tea, na nagkakahalaga ng $115,000 kada onsa. Huwag mong isipin na minamaliit ka namin dahil lang sa binuhusan mo kami ng murang tsaa. Wala na kaming masyadong pasensya ni Master Camino ngayon. Kung hindi sumipot si Harvey sa loob ng 10 minuto, huwag mo kaming sisisihin sa susunod na mangyayari. Hinayla ni Senior Miller ang kanyang hinlalaki pababa sa kanyang leeg. Si Mrs. Lee ay ganap na hindi iginagalang sa kanyang kaarawan, at napilitang lumuhad sa ospital. Walang nakakaalam dito kung ano talaga ang nangyari. Gayunpaman, nagpa siya ang mga elite na may malalim na kaugnayan sa Capital Gang na putulin ang kanilang relasyon pagkatapos ng insidente. Bumagsak ang negosyo ni Ai nitong mga nakaraang araw dahil dito. Kahit na ang mga kinita ni Senior Miller mula sa Film City ay lumala rin. Hindi napigilan ni Senior Miller ang kanyang galit. Kaya naman, narito siya para bawiin ang kanyang reputasyon gamit ang awtoridad ni Ai para maibalik niya ang kanyang negosyo. Nang makita ang mapagmataas na ekspresyon ni Senior Miller sa kanyang mukha, ang mga dilag na nakapaligid kay Ai ay palihim na nagtakip ng kanilang mga bibig at ngumisi. Alam ng Diyos kung ano ang ginawa ng bastard na iyon para ipahiya si Mrs. Lee. Ngunit ang ibig sabihin nito ay ang reputasyon ni Ai ay nakataya. Bilang pinuno ng Capital Gang, hindi siya papayag na walang respeto sa kanya, kahit na ang kabayaran ng kanyang buhay. Palagi niyang binabawi ang pride niya kahit saan siya matalo. Sa madaling salita, ang mga babae ay kumbinsido na si Harvey ay isang patay na tao. Hawak-hawak ni Ai ang kanyang tabako habang nakasandal sa couch na naka-cross legs. Hindi niya pinigilan si Senior Miller na kumilos ng mataas at makapangyarihan, at may ilang bagay na hindi niya magawa, dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Sabi nga, ang isang alipors na tulad ni Senior Miller na nagpapamalas ng kanyang lakas ay medyo epektibo para sa kanyang layunin. Mabilis na umatras si Cynthia na para bang halos mamatay na siya sa takot. Patawad, kasalanan ko kung hindi kita dinalhan ng mamahaling tsaa. Kumusta naman kayong mga bastos? Ang dalagang ito ay puno ng mga galos at pasa, ngunit kailangan mong sirain ang kanyang set ng tsaa. Hindi ka ba maaaring maging mas makatwiran? Oo, nakadamit ka na parang isang maginoo, ngunit kumilos ka tulad ng isang grupo ng mga bastos.
Hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo kung paano kumilos? Ang mga nakaligtas na kawani ng medikal at mga pasyente ay napuno ng puot. Agad nilang sinimulan ang insulto kay Senior Miller na sobrang yabang. Damn! Si Senior Miller ay malamig na tumingin sa paligid niya. Wala kang karapatang makialam. Kung patuloy kang magdadaldal, puputulan ko ang bawat dila nyo sa inyong bibig. Pinitik ni Senior Miller ang kanyang mga daliri. Ilang mandirigma na nakasut ang humakbang pasulong habang pinapatunog ang kanilang mga leeg, matamang nakatitig sa mga medical staff at mga pasyente. Naningkit ang mga mata ng lahat sa eksena. Ang mga gustong magsalita tungkol sa kawalan ng katarungan ay walang pagpipilian kundi ang manahimik. Para maiwasan ang gulo, ikinaway ni Ai ang kanyang kamay kay Senior Miller para hindi matakot ang huli sa mga tao sa kanyang paligid. Tahimik niyang sinulyapan si Cynthia. Malapit na ang oras, tahimik niyang simula. Kung hindi sumipot ang bayaw mo, ipaparalisa ko ang lahat ng nagpo-protekta sa iyo dito. Ipagtatrabaho kita sa aking kasino palasyo pagkatapos nito. Naiintindihan mo ba ako? Bam! Upang masundan ang dominanteng ugali ni Ai, sinipan ni Senior Miller ang tsaa at binaril si Cynthia ng nakakatakot na titig. Naiintindihan mo ba siya o hindi? Kung hindi, huwag mo kaming sisihin na gagawin kang Lady of the Night. Huwag mag-alala tungkol sa pagkakaroon ng masamang negosyo. Ako ang magiging unang customer mo. Dinilaan ni Senior Miller ang kanyang labi bago tumawa sa nakakadiri na paraan. Natural, pinaplano niyang ibalik ang kanyang pride sa kahihiyan na dinanas niya sa Film City. Binuksan ang emergency exit. Lumilitaw si Harvey. Mabilis siyang naglakad matapos makita si Cynthia sa di kalayuan. So nagpakita ka talaga, Harvey. Humakbang pasulong si Senior Miller habang hinahawakan ang masakit na mukha. Sinukat niya si Harvey bago binigyan ng mapait na ngiti si Harvey. Akala ko magtatago ka na ng tuluyan, bakla ka. I bet hindi ka na magpapakita ulit. Ngayong nandito ka na, may sasabihin ako sa'yo. Babayaran mo kami ng 10 beses para sa nangyari sa Film City at sa birthday party ni Mrs. Lee. Kung hindi, papatayin kita ng 1 beses at para sa lahat. Natural, alam ni Senior Miller na humingi ng suporta si Ai bago siya lumabas dito. Kaya naman sobrang kumpiyansa si Senior Miller. Hindi pa siya naging ganito ka. Arrogant sa buong buhay niya. Naka-cross-arm ang mga dilag habang pinag-aaralan si Harvey. Inakala nila na si Harvey ay isang mayamang tao o isang bihasang manlalaban dahil naglakas loob siyang sampalin ang mukha ni Senior Miller. Wala talagang respeto kay Mrs. Lee, at hindi nang ahas na ipakita ang kanyang paggalang kay Ai. Gayunpaman, hindi nila inisip na isa lamang siyang ordinaryong tao. Bukod sa medyo gwapo, hindi naman mukhang mayaman si Harvey. Ni hindi sila titingin sa kanyang direksyon kung magkasalubong sila sa kalye. Matapos masulyapan saglit, halos agad na nawala ng interes ang mga magandang babae. Puno ng pangungutya at pangungutya ang kanilang mga titig nang makita si Harvey. At para makabawi sa iyo, kailangan akong tretuhin ni Cynthia ngayong gabi. Kung gagawin niya ng maayos ang trabaho niya, baka ilibre kita ng kaunti. Si Senior Miller ay may dominanteng ekspresyon sa kanyang mukha. Kung hindi, pareho kayong mamamatay. Hindi mapakali si Harvey kay Senior Miller, ngunit agad siyang tumigil pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Pinikit niya ang kanyang mga mata na nagbabanta kay Senior Miller. Binibigyan kita ng pagkakataon. Gayunpaman, pinili mong kalabanan ulit ako. Hindi ba sapat ang mga nakaraang aralin para sa iyo? Gusto mo bang suntukin kita ulit? May death wish ka ba? Napangisi si Senior Miller matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Paluan mo ako, halika, subukan mo lang, may sasabihin ako sa'yo. Iba ang araw na ito. Kahit hawakan mo ako, hindi mo kakayanin ang kahihinatnan. Ang mga taong katulad mo. Sampal, hindi nag-aksaya ng oras si Harvey na ikinumpas ang likod ng kanyang palad diretso sa mukha ni Senior Miller, at hindi na siya mapakali na makinig sa lahat ng pagdadaldal na iyon. Si Senior Miller ay pinalipad sa isang iglap, at napasigaw sa sakit. Napabuntong hininga si Harvey bago tumingin sa mga tao sa paligid niya.
Narinig mo dito diba? Hiniling niya. Wala pa akong narinig na humingi ng isang bagay na sobrang baluktot sa buong buhay ko. May sakit ang pervert na ito. Bastos. Nadapa si Senior Miller sa lupa habang tinatakpan ang kanyang mukha, at nanginginig ang kanyang kamao habang sinusubukang suntukin si Harvey. Bam! Hindi nagpigil si Harvey, at pinalipad niyang muli si Senior Miller sa isang sipa. Walang humpay na nabangga ng lalaki ang magandang babae. Ang lugar ay nahulog sa kaguluhan. Ang mga hiyawan ng takot ay narinig kung saan-saan. Ang mga mandirigma ay galit na binuhat si Senior Miller at ang iba pa mula sa lupa. Casual na naglakad si Harvey papunta kay Ai. Umupo siya at nagsalin ng isang basong tubig. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3475. Humalaklak si Harvey. Nag-cross-leg si Ai at humigop ng tabako. Hindi ko akalain na magkikita tayong muli ng ganoon kaaga. Medyo busy ako, kaya hindi pa ako makakapag-settle ng scores sa iyo. Hindi ko akalain na ipapadala mo ang sarili mo sa akin ng biglaan. Masyado ka bang komportable ang pamumuhay? Ayaw mo na bang mabuhay? Nandito ka ba para magsaya? O nandito ka para mamatay? Natigilan si Ai. Pagkatapos, ikanaway niya ang kanyang kamay para pigilan si Senior Miller at ang iba pa sa pag-atake. You're quite cocky, young man, malamig niyang sabi, pinandilatan si Harvey. Dahil hindi mo iginagalang si Mrs. Lee, nangangahulugan iyon na mayroon kang talento, lakas, at background para dito. Sabi na, dapat mong malaman na nasa Floatwell ka na ngayon. Ito ang pinakamalaking lungsod sa timog kanlurang rehiyon ng Country H. Ang Mordo, Golden Sands, at Buckwood ay kapantay niya. Bukod sa Golden Palace, ang nangungunang 10 pamilya, at ang 4 na haligi, at marami pang iba na dapat mong tingnan. Kung hindi, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan kahit na ikaw ay isang kilalang tao. Naiintindihan mo ba ako? Si I was acting very patient, but actually, galit siya. Humingi siya ng pahintulot sa taong sumusuporta sa kanya bago pumunta rito. Ang taong iyon ay pinarangalan ng Longmen at ng Golden Palace. Nakakamangha ang status. Gayunpaman, nananatiling hindi pinahahalagahan si Ai. Nasasaktan si Ai, natatapakan ang pride niya. Maya-maya pa ay napatahimik na siya. Siya ay naghihintay para sa mahalagang sandali upang gamitin ang kanyang trump card. Sa ganoong paraan, mababayaran ni Harvey ang lahat ng kanyang mga utang. Hindi pinapansin ni Harvey ang paghihiganti ni Ai. Master Camino. Hinamon niya ako, at tinakot ako sa harap ng aking hipag. Masama ang pakiramdam ko kapag hindi ko siya sinampal. Mahina hong sinulyapan ni Harvey si Senior Miller, na tinatakpan ng mga kamay ang nasugatan niyang mukha. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Mas mabuting matuto ka ng iyong mga aralin. Kung mangyari ulit ito, kukunin ko ang buhay mo. Hindi lang marunong rumspeto sa mga nakatatanda si Senior Miller, pero patuloy pa rin niyang binyantaan si Cynthia nang hindi man lang lumaktaw. Nadama ni Harvey na siya ay naging mas sibilisado. Kung siya ang matanda, hindi niya tatapusin ang mga bagay sa isang sampal at sipa. Sino ka sa tingin mo, bakla ka? How dare you talk to me like that? Napuno ng galit at takot si Senior Miller, na nakatikip sa kanyang mukha. Hindi mo ito malalampasan ngayon, Harvey. Sinamaan din ng tingin ng mga mayabang na babae si Harvey. Gustong-gusto nilang tapakan ang lalaking nasa harapan nila ng naka-high heels. Ang mga kawawang tulad niya ay hindi marunong rumspeto sa mas makapangyarihan. How dare he na sumuwi, manahimik at maapakan? How dare he resist? Ito ay katawa-tawa, dapat patay na ang mga katulad niya. Tama iyan, Mr. Camino. Hindi pinansin ni Harvey si Senior Miller, na parang tulala pa rin ang kanyang awtoridad. Nagpunta ka dito para hilingin sa akin na ipaliwanag ang aking sarili, di ba? Mahina hong tanong niya, ang singkit niyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo kay Ai. Sayang hindi kita bibigyan.
Huwag kang matigas ang ulo, Harvey York. Ikaw ay bata pa. May mga bagay na hindi mo pa kayang hawakan. Bumuga ng usok si Ay Camino bago siya umupo ng tuwid. Aaminin ko na minamaliit kita. Ngunit kahit na mayroon kang pamilyang Torres, wala kang karapatang gawin ang gusto mo. Halimbawa, dapat mo akong igalang ngayon. Kung tutusin, wala kang karapatang saktan ang taong nasa likod ko. Tapos, nag-snap finger si Ay bago naglakad ang sekretary niya na may bitbit na malita. Binuksan ni Ay ang kahon at kumuha ng business card bago ito inilagay sa coffee table ni Harvey. Clyde Osborne. Walang iba sa card kundi isang ligaw na bahid ng kanyang pangalan. Ang kaligrapya sa pakiramdam ay malakas ngunit elegante. Ang aura ng invincibility at dominance ay mararamdaman sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa card. Clyde Osborne. Kumunot ang noo ni Harvey. Hindi siya estranghero sa pangalang iyon. Malalim ang ekspresyon ng mukha ni Ay. Tama iyan, si Prinsipe Osborne mismo. Binisita ko ang lugar bago pumunta dito. Sabi niya, ang Capital Gang ay nabubuhay ayon sa reputasyon nito. At dahil hindi iginagalang ang Capital Gang, nangangahulugan din na hindi siya iginagalang. Ang sabi, si Prince Osborne ay isang makatuwirang tao pa rin. Gusto niyang ibalik mo ang lahat ng ibinigay ni Mrs. Lee sa kanya ng 10 beses. Pagkatapos ay lumuhod sa punong tanggapan ng Capital Gang sa loob ng 3 buong araw. Pakakawalan ka lang niya pagkatapos nito. Oh, tama. Kailangan pang alagaan ng hipag mo ang mga subordinate ko dito. Ito ay ganap na naiibang bagay. Mabagsik na ekspresyon ang ipinakita ni Ay sa kanyang mukha. Siyempre, maaari mong tanggihan ang alok, ngunit hindi ko alam kung kakayanin mo ang mga kahihinatnan ng paggawa nito. Isang malamig na ngiti ang ipinakita ni Senior Miller habang tinatakpan ang kanyang mukha. Tawagan mo si Ansel Torres kung hindi mo pa naririnig ang tungkol kay Prince Osborne, bastard. Tanungin mo siya kung sino si Prince Osborne. Sasabihin niya sa iyo na mula sa Flutwell, mula sa buong Timog Kanlurang rehiyon ng bansa maging ang Golden Palace at ang pamilya Bauer ay dapat magbigay-pugay sa kanya. Kahit ang pamilya Torres ay walang karapatang lumaban kay Prinsipe Osborne. Si Senior Miller ay naging mapang-akit na siya ay tuluyang nawala sa sarili. Sa madaling salita, tapos ka na sa laban kay Prince Osborne. Kahit ang Diyos mismo ay hindi makapagliligtas sa iyo. Sabi ko nga, nanginginig sa tuwa ang mga magandang babae nang marinig ang mga katagang iyon. Walang kahihiyan silang nagpakita ng mapanakit na tingin doon. Para silang nakararanas ng rurok ng kagalakan nang marinig nila ang pangalan. Kumunot ang noo ni Harvey. Clyde Osborne. Dapat siya ay mula sa isa sa 5 nakatagong pamilya, at talagang hanga ka sa kanya. Kung hindi, hindi ka magiging ganito ka-confident in the first place. Sa 5 nakatagong pamilya, bukod sa mga York sa Hong Kong, ang 4 pang pamilya ay nagtataglay ng nakakatakot na lakas kahit na lahat sila ay nakatago sa mundo. At sa hilagang kanlurang rehiyon, tanging ang pamilyang Osborne lamang ang maaaring magbigay ng respeto sa pangalawang nangungunang pamilya ng H-Country, ang pamilyang Bauer, at ang Golden Palace. Parang hindi ka rin ordinaryong tao. At least may experience ka na. Hindi mo mahuhulaan na si Prince Osborne ay mula sa isa sa 5 nakatagong pamilya kung hindi yun ang nangyari. Buong pagmamalaki at kumpiyansa na tumanggo si Ay Camino, kitang-kita sa kanyang mukha. Dahil alam mo kung anong uri ng tao si Prince Osborne, sigurado akong magkakaroon tayo ng magandang pag-uusap. Pagkatapos ay naglabas si Ay ng isang listahan bago ito inihagi sa harap mismo ni Harvey York. Pati na rin ang kabayaran ni Mrs. Lee, ang mga pagkalugi ng Film City sa nakalipas na ilang araw ay nasa listahan din, kasama ang mga gastusin sa medikal ni Senior Miller, bukod sa iba pa. Ang bawat bagay ay nakasulat ng detalyado. Dapat mong bayaran ang halagang nakalista dito ng 10 beses. Naiintindihan mo ba ako? Sabi ni Ay habang nakapikit si Harvey. Nagkibit-balikat lang si Harvey bago nagpakita ng ngiti sa labi. Kung hindi ko titingnang mabuti, akala ko talaga ikaw ang kabayaran sa pagkawala ng aking hipag. Hoy!
Minaliit ni Ai ang matalas na dila ni Harvey. Sa kasalukuyan, mukhang kalmado siya habang nakatingin kay Harvey. Sapat na ang usapan. Walang saysay ang pagkakaroon ng matalas na dila. Aminin mo ang iyong kasalanan at magbayad. Dito ako na ang nagkalkula ng lahat para sa iyo. $150 milyong ang utang mo sa akin. Magbayad ka at ibigay mo ang iyong bayaw sa loob ng 1 buwan, at pakakawalan ka namin. Magkakaroon ba ng anumang gulo? Humalaklak si Harvey. $150 milyong at 1 buong buwan kasama ang aking hipag. Iyan lang. Ang mga dilag ay nagpakita ng mga nakakainis na ngiti. Puno ng paghamak at pangungutya ang kanilang mga titig habang nakatitig kay Harvey. Malaki ang sinasabi ni Harvey, na para bang siya ang hari ng mundo. Maaaring isipin ng mga taong hindi nakakaalam na siya ang may kapangyarihan sa paghusga sa kanyang tono. Hihilingin namin ang higit pa, ngunit kami ay medyo makatwirang mga tao. Napangiti si Ai. Kahit na ito ay isang diyosa, mag-asawa tayo sa kanya pagkatapos ng 1 buwan. Tama, nakalimutan kong bigyan ka ng babala tungkol sa isang bagay. Si Ginang Lee ay asawa ng pinuno ng sangay ng Longmen Flutewell. Ang kanilang relasyon ay malayo sa mabuti. Ngunit si Bowen Lee ay isang mapagmataas na tao. Simula nang akitin mo ang kanyang asawa at pinaluhod mo siya, talagang hindi mo siya iginagalang. Malapit na, magdadala siya ng libu-libong tao para lang durugan ka. Pagkatapos, lumapit si Ai kay Harvey bago bumuga ng usok sa mukha niya. Sabihin mo sa akin, binata, sa palagay mo ba ay mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan sa lalong madaling panahon? Pinagalitan mo ba ako bago ikaw mismo ang pumunta kay Bowen? Kasindak-sindak ang iyong katapusan kung hindi ka magbabayad sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Harvey bago nagkibit balikat. Ang pinuno ng sangay ng Longmen Flutewell. Bowen, sobrang takot ako. Ano, ngayon natatakot ka? Samandal si Ai sa sofa bago muling bumuga ng usok. Lumuhad ka at humingi ng tawad. Kung gagawin mo, malamang na magmakaawa ako na pumalit sa iyo. Napangisi si Senior Miller at ang iba pa matapos marinig ang sinabi ni Ai. Malamig silang nakatitig sa kasalukuyang Harvey. Ihain ito ng tama. Ngayon alam mo na kung gaano ka kaina. Yung magagawa mo lang ay magpakitang gilas. Ngayon, mamamatay ka ng malungkot. Tulad ng hinihintay ng lahat na lumuhad si Harvey. Bahagyang tinulak ang pinto ng ospital. Si Bowen at ang kanyang mga tauhan ay sumugod na may malungkot na tingin. Noong panahong iyon, sinundan ng 100 mga disipulo ng Longmen si Bowen Lee. Ito ay isang tunay na nangingibabaw at kamangha-manghang tanawin. Napatayo kaagad si Ai Camino nang makita niya si Bowen. Magalang siyang tumango bago ngumiti ng malamig kay Harvey York. Ang pinag-usapan natin ang tungkol sa demonyo. Tapos ka na, anak. Mukhang masama ang mood ni Branch Leader Lee. Sa tingin ko hindi kita matutulungan ngayon. Nag-iisa ka. Matapos marinig ang mga salita ni Ai at ang malungkot na ekspresyon ni Bowen, si Senior Miller at ang mga dilag ay masayang tumingin kay Harvey. Lahat ng ginagawa ng lalaking ito ay pakitang tao. Sino bang nakakaalam na ang karma ay magbabayad ng ganito kabilis? Di lang niya inaway si Mr. Camino, pati si Branch Leader Lee andito para yurikan siya. Sa ilalim ng nasasabik na tingin ni Ai, mabilis na naglakad si Bowen patungo kay Harvey bago ibinagsak ang kanyang tuhod sa lupa. Ang mga tao sa likod niya ay sabay-sabay na lumuhad na may mga bakas ng takot sa kanilang mga mukha. Natigilan si Ai bago likas siyang humihingal. Anong ginagawa mo, Branch Leader Lee? Hindi na pinansin ni Bowen si Ai at magalang na kumuha ng ilang kontrata. Ito ang kasunduan sa paglipat para sa aking budokan, Sir York. Nakaayos na lahat ng procedures. Nasa iyo na ang lahat sa sandaling pumirma ka sa kontrata. Sobrang sorry sa nangyari ngayon. Please be the bigger person and let me off the hook. Matapos makita ang nakakatakot na hitsura ni Bowen. Laking gulat ni Senior Miller at ng mga dilag. Hindi nila inasahan na ang isang malakas na tao tulad ni Bowen ay wala dito na naghahanap ng gulo. Nandito talaga siya para humingi ng awa.
Ang pinakamahalagang asset ni Bowen ay ang Budokan sa kanyang pangalan. Bakit niya binigay lahat kay Harvey? Anong nangyari? Ano ang ginawa niya para matakot sa kanya ang isang tulad ni Bowen? Maging si Joseph Bauer ay sumusuporta sa kanyang buong pamilya. Nagpalit ng ekspresyon si Ai sa gulat. Anong nangyari, Branch Leader Lee? Bakit ka lumuluhod para sa isang taong ganyan? Si Bowen ay hindi maglalakas loob na bamulong ng isang salita habang siya ay nanginginig ng hindi mapigilan. Hindi niya masasabing magdadala siya ng mga pampulakas pagka-uwi bago marinig ang tungkol sa party ng kaarawan ng kanyang asawa. Gusto niyang mag-higanti kanina ngunit agad ding binitawan ang isiping iyon. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong may longman law enforcement badge na maaaring italikod si Joseph mula sa taong iyon ay hindi isang taong makakalaban ni Bowen. Kalmadong sinulyapan ni Harvey si Ai bago nagpakita ng isang mahinang ngiti. Tama, may nakalimutan akong sabihin sa'yo. Nang tinapakan ko si Mrs. Lee, kahit si Joseph ay hindi nang ahas na protektahan siya. Iniwan niya siya mag-isa. Kung gayon, bakit mo iniisip na natatakot ako kay Bowen? Ano, kahit si Joseph hindi kayang pigilan si Harvey. Paano ito posible? Nagulat si Senior Miller at ang mga dilag. Nakakakilabot ang mga mukha nila habang nakatitig kay Harvey. Ayaw nilang maniwala sa sinasabi ni Harvey, ngunit naging malinaw ang lahat pagkatapos lumuhod si Bowen sa mismong lugar. Maging si Ai ay galit na kumukurap sa mga oras na ito. Lumapit si Harvey York at tinapik ang mukha ni Ai Camino bago siya bumantong hininga. Maging si Joseph Bauer ay hindi maprotektahan si Mrs. Lee. Maging ang mga longmen ay hindi maaaring panatilihing ligtas si Bowen Lee. Kung gayon, ano sa palagay mo ay maaari maipakita ni Clyde Osborne sa iyo ang kanyang kapangyarihan dito? Ayoko nang makipagtalo sa iyo, pero sisirain kita kung pipilitin mong makialam. Pagkatapos ay dahan daw ang pinunit ni Harvey ang business card. Nadurog ang puso ng mga magagandang babae, para bang nakagawa ng karumal-dumal na krimen si Harvey. Naging galit din ang ekspresyon ni Ai. How dare you rip the card of Prince Osborne, you bastard? May death wish ka o ano? Sampal. Itinapat ni Harvey ang likod ng kanyang kamay sa mukha ni Ai. Hindi talaga ako sigurado dyan. Pero alam kong hinahanap mo ngayon ang sa iyo. Halika dito. Tumawag ka ng pulis. Sapat na ang mga salita ni Harvey para matalo ang mukha ni Ai. Sinubukan akong kikilan ni Ai Camino ng $150 milyong. Parusahan siya ayon sa batas. Sa loob lamang ng kalahating oras, dinala ni Vivian Hall at ng kanyang team si Ai at ang iba pa sa Floatwell Police Station. Matapos imbestigahan ang sitwasyon, kailangang palayain si Ai dahil walang matibay na ebidensya na ginawa niya ang krimen. Sabi nga, nahihiya talaga si Ai dahil sa pangyayaring iyon. Siya ang pinuno ng capital gang na may suporta mula kay Clyde. Ngunit kailangan niyang tiisin ang gayong pagtrato. Insulto talaga ito sa kanya. Higit sa lahat, kahit na siya ay maayos, si Senior Miller at ang kanyang mga mandirigma ay lahat ay pinigilan. Simple lang ang dahilan. Lahat ng manlalaban ay may mga kriminal na record na kailangang imbestigahan pa. Kinailangang magbayad ng malaking halaga ng pera si Senior Miller bago siya matubos dahil sinira niya ang tinaguriang priceless tea set ni Cynthia Zimmer. Nakangiti lang si Ai habang nakaharap sa langit. Habang naglalakad siya palabas ng istasyon ng pulisya, agad siyang nagtungo sa 100 ektaryang mataong downtown ng Floatwell Park. Ang hardin ay itinayo noong sinaunang panahon. Ang lugar ay napuno ng mga tulay, na may umaagos na batis, nagawa ng tao na mga bundok at mga pabilyon. Ito ay tunay na isang eleganteng tanawin. Bihirang makakita ng ganitong makasaysayang gusali sa timog-kanlurang rehiyon ng Country Age. Huminga ng malalim si Ai para pakalmayan ang sarili pagkatapak sa garden. Sa patnubay ng ilang tao at 100 inspection, sa wakas ay nakarating siya sa isang arena sa gitna ng hardin. Isang nakadamit na kabataan ang nakitang nakikipaglaban ng walang kamay laban sa 100 eksperto. Hindi maliksi ang binata, pero panay ang suntok nito. Ang 12 mga eksperto ay mukhang napakalakas,
ngunit hindi nila kayang talunin ang binatang iyon. Bam! Ang lahat ng mga dalubhasa ay pinalipad kapag ang huling suntok ay ginawa. Bawat isa sa kanila ay umubo ng dugo pagkatapos bumagsak sa lupa. Pagkatapos, pinigilan ng binata ang sarili. Pagkatapos ay kinuha niya ang mainit na tuwalya na dala ng kanyang mga nasasakupan bago ito mahinahong pinunasan ang kanyang mga kamay. Kitang-kita ang mukha niya sa mga sandaling iyon. Hindi siya gwapo, ngunit ang hindi masabi na pangingibabaw at pagsalakay ay maaaring madama sa kanya. Kahit sino ay magkakaroon ng biglaang pagnanasa na lumuhod sa sandaling makita siya. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Clyde Osborne mismo. Kabanata 3500. Agad na sumugod si Ay Camino kay Clyde Osborne bago yumuko ng may paggalang. Prinsipe Osborne. Binyanlawan ni Clyde ang kanyang bibig ng $76,000 na red robe tea bago niya sinabi, "Sa tingin mo ba maganda itong lugar, Ay?" Medyo ikinagulat ni Ay ang mahinahong mga salitang iyon. Dumating siya rito noong umagang iyon, ngunit muli siyang nagpakita. Ibig sabihin lang nito ay hindi kayang harapin ni Ay ang mapagmataas na kabataan na binanggit niya kanina. Hindi lang iyon, baka mawala din ang reputasyon niya sa proseso. Kung hindi, hindi siya agad na nagpakita. Tumutulo ang malamig na pawis sa buong katawan ni Ay. Paumanhin, Prinsipe Osborne, nadungisan ko ang pangalan mo. Hindi ko magawa ng maayos ang trabaho ko. Tahimik siyang humingi ng paumanhin habang nasa tagiliran ang mga kamay. Gusto kong mabawi ang reputasyon mo sa nangyari dati. Kaya naman hiningi ko ang business card mo. Ngunit pinunit ng lalaking iyon ang card at ipinadala pa kaming lahat sa bilangguan. Hindi maglalakas loob si Ay na magsinungaling kay Clyde tungkol sa isang bagay. Tama, madali niyang nahawakan ang asawa ni Branch Leader Lee. Sinasabi na kahit si Joseph Bauer ay hindi maprotektahan siya. Kahit ang 13th Young Master ay hindi kayang makitungo sa isang tagalabas na tulad niya. Isang malalim na tingin ang bumalot sa mukha ni Clyde. Naglakad siya sa ilalim ng pavilion at umupo. Mukhang may nakilala kang interesante. Pero ayos lang. Kung tutusin, nag-aalala si Joseph tungkol sa bagong distrito ng Floatwell kamakailan. Kinwestiyon din ng mga matatanda ng pamilya Bauer ang kanyang lakas. Normal para sa kanya na huwag humingi ng karagdagang problema sa isang mahalagang sandali. At saka, hindi siya ang pinakamalakas sa tatlong Young Masters. Kung nagkataon lang ito o talagang takot si Joseph sa lalaking ito, hindi ibig sabihin na malakas siya. Hindi na kailangang matakot sa mga ganyang tao. Bihira lang kay Clyde na kumilos ng ganito kakalmado. Tutal, isa si Ay sa mga alipin niya. Ayaw niyang patuloy na matakot si Ay pagkatapos makipaglaban kay Harvey York. Naintindihan naman agad ni Ay ang gustong sabihin ni Clyde. Naiintindihan ko. Bulalas ni Ay sabay tango ng ulo. Tumango si Clyde pabalik. Sa makatuwid, dapat mong palaging imbestigahan ang taong nasa likod nito. Ang mga tagalabas ay nangangahas na huwag pansinin ang aking awtoridad at pinunit ang aking card sa harap ng lahat. Alinman sa hindi niya alam ang paggalang, o mayroon siyang sapat na lakas ng loob na gawin ang isang bagay na tulad nito. Naaakit si Clyde kay Harvey. Ako ay isang tao na walang paggalang sa iba sa loob ng maraming taon, ngunit sa palagay ko ay hindi ako magkakaroon ng parehong pagtrato sa pagkakataong ito. Mukhang nakalimutan na ng lahat ang pangalan ko ngayon. Mukhang matagal na akong nag-iisa. Prince Osborne, lahat ng ito ay dahil sa tangang bastard na iyon. Mukhang may death wish siya o ano. Huminga ng malalim si Ay. Nagsagawa na ako ng imbestigasyon sa kanya. Bukod sa relasyon niya sa pamilya Torres, parang may relasyon siya sa bagong hinirang na pinuno ng Longmen Law Enforcement. Siya ang may Longmen Law Enforcement badge. Kung hindi yun ang kaso, natapakan ko na ito ngayon. I didn't choose to fight him kasi wala siyang karapatan para gawin namin yun. Ipinakikita ko rin ang aking paggalang sa pamilya Torres at Longmen Law Enforcement.